Okay po, minsan pa po, good morning po sa bawat isa. Palakpakan po natin ang Panginoon ng malakas na malakas, sapagkat malakas na malakas, pangmalakasan po ang kilos po ng ating Panginoon sa ating po mga buhay. Napakaganda po ng topic ko sa umagang ito, pero may mga iba pong nagtuturo na ayaw po nila ito. Ako po gusto ko po topic nito. Ang topic po natin sa araw na ito ay tungkol po sa pagpapala. Sino po dito gusto po pagpapala ng Panginoon? Taas ang kamay. Praise God. So may mga iba pong nagtuturo, ayaw nila ng blessing, ayaw nila ng prosperity. Sa akin po, una po, nasa Bible po ang pagpapala. Pangako po yan ng Diyos. At pangalan din po ng ating church po yan. Kung di nyo po alam, ang pangalan po ng ating church ay Fullness in Jesus Family Ministry. Pag sinabing fullness, pag tinignan mo ang Greek word sa Bible ng fullness, pakisabi po, pleroma. Pag sinabing pleroma, kumpleto, complete. Hindi ka lang niya i-bless spiritually, kundi kasama po doon sa pleroma yung pagpapalang physical, emotional, financial. Kumpleto po ang Panginoon. Hindi natin pwedeng layuan ang subject na ito. Ang heart ko po sa preaching na ito ay ipaalala sa inyo na ang Diyos nagpapala. At tulungan niyo po ako na habang sinasariwa po natin ang mga pangako ng Panginoon, pwede ba tulungan niyo ako magpuri sa Panginoon? Sabay-sabay tayo, magkakaisa po tayo na purihin ng Panginoon at ipaalala sa bawat isa na ang Diyos nagpapala. Amen? So libre po ang amen, libre po ang palakpak, ibigay po natin yan sa Panginoon. Lagi ko po nakikita sa mga posts sa social media, ito pong mga nababasa ko po, ang mga nakalagay po ay ganito: 2024 manifesting, magkakabahay ako. Ewan ko po, nakapag-post na kayo ng ganyan. Ako naman, Lord, this 2024 manifesting. Nababasa ko po yan. Manifesting, work abroad. Yan. Manifesting, makakagraduate ako. New cellphone, manifesting. New house, manifesting. Lagi ko po nababasa yan. Well, ang reaksyon ko po dyan, kung pinapanampalatayaan mo na ang Panginoon magpapala sa iyo, hindi po masama. At kung sasamahan mo yan ng James 2:17 na faith without action is dead, kung sasamahan mo yan ng trabaho, pagsisikap, hindi po masama. Amen. Pero isang bagay po ang tiyak, ang lahat po ng pangako ng Panginoon, sigurado magmamanifest yan sa buhay mo. It shall come to pass. Pakisabi nga sa katabi mo, mangyayari yan. Magaganap yan. Walang pwedeng kumontra dyan, walang pwedeng umawat dyan. Kasi pangako ng Panginoon, pagpapalain ka niya at gagawin ka niyang pagpapala. Purihin po natin ang Panginoon. Ako naman po, mahilig po ako mag-like, mag-heart sa mga ganito pong mga posts. Ewan ko kung nababasa niyo po ito. Mahilig po akong mag-heart react. Kasi ang isip ko po, para sa kapatiran ito, para sa mga anak ko ito, para sa mga mahal ko sa buhay. Ito po yung mga nakikita kong madalang post na mga lingkod po ng Diyos. Ang sabi po dito, kung agree po kayo, mag-amen po kayo dyan sa kinaupuan niyo, ha? Every attack of the enemy against your health, your finances, your family, and your destiny is canceled in Jesus' name. You are covered with the blood of the Lamb. Amen. Ito po, nakita ko, may picture po. Napakalaking yung punong-puno ng saging. Anong tawag dyan sa punong-puno ng saging? Isang bungkos, buwig. Pag nakita nyo po ito, 10 tao, mahigit, hawak-hawak po nila, Isang buwig na saging,
Ito, binubuhat to. May mga unggoy pa sa gilid ng picture, tapos mga tao, buhat-buhat po nila, more than 10 people, buhat-buhat, ang lalaki ng saging. Ang sabi po dito, you shall reap the fruit of your labor this year. Amen. Ibig sabihin yan, lahat ng pagtatrabahuan mo, hindi mapupunta sa sakit. Hindi mapupunta sa pagbayad sa ospital, sa gamot. Kundi anuman yung pinagtrabahuhan mo, i-enjoy mo yan. Kung nananalig po kayo dyan, pwede po bang malakas na amen dyan? Mukhang mahina yung iba. Gusto nyo po ba yung kikitain nyo mapupunta sa hospital, sa pagbayad sa doktor? Ang sabi po ng salita ng Panginoon, sa pamamagitan ng mga man of God na nakikita ko yung mga post nila, you shall reap the fruit of your labor this year. Amen. Ito pa po, nakakita pa po ako, susi po ng sasakyan. Sino pong nagpipray ng sasakyan po dito? Taas po ang kamay. Wag po nyo akong tignan. Tumingin kayo sa Panginoon. Amen. Wag nyo pong tignan yung financial status ninyo. Kay Lord ka tumingin. Dahil walang imposible sa Diyos. Malakas po na amen, ha? Sino po dito nagpe-pray ng sasakyan? Ang sabi po dito, congratulations, your car has arrived. Claim it with faith. Naka-order na yan sa Panginoon. Parating na yan. Amen. Ako po, pinagpe-pray ko, bagong sasakyan. Bagong sasakyan. Amen. Ito pa po sabi, you will not die when your glory is about to shine. Every evil arrow against you shall return back to sender in Jesus' name. Ang tindi niyan. Ang sabi kapatid, pakisabi nga sa katabi mo, pakinggan mo kapatid. Ang sabi kapatid, hindi ka mamamatay hanggat hindi mo nakikita yung manifestation ng glory, ng victory, ng pangako ng Panginoon sa buhay mo. Amen? Makikita mo talaga yun. Hallelujah. At anumang plano at layunin ng kaaway na binabato sa iyo, babalik yun sa Kanya. Praise God. Ito pa po, huli na lang po. Kung nananalig po kayo sa Panginoon, kahit kayo nanonood dyan, mag-i-claim nyo ito, mag-amen kayo dyan. Ang sabi po ng isang man of God, I release your house. Sino pong mga walang bahay po dyan? I-claim mo. May bahay na kami. Paano? Kayong mga magjojowa dyan, maganda may sarili din kayong bahay. Amen? Maganda po, may bahay ang magulang nyo, meron din po kayong itatayong sariling bahay. Can we say amen? Wala pa naman akong boyfriend o girlfriend. I-claim mo na. Angkinin mo na yan. Hallelujah. Na kapag nagpamilya ka, hindi ka mangungupahan o hindi ka magpapakupkup sa tatay mo, sa nanay mo. Pag nagpamilya ka, ibe-bless ka ng Panginoon, kakayanin mo tumayo mag-isa. Amen? Kakayanin mo magpundar sa sarili mong paa. Ang sabi po ng isang man of God, I release your house. I release your visa. I release your business. I release your helpers. Pati helpers, may isang kapatiran po tayo dito, hirap na hirap po sila sa trabaho. Nagtatrabaho yung lalaki, nagtatrabaho yung babae. May dalawa po silang anak. Ang hirap po ng kanilang sitwasyon. Ang hirap makakita ng helpers. Pero magbibigay po ang Panginoon. I release your helpers in the name of Jesus. I release your marriage. I release your educational success. I release your breakthrough now by fire in the name of Jesus. I release every good thing in your life in the mighty name of Jesus Christ. Palakpakan po natin ang Panginoon.
yung malakas po na palakpak, yung may kasamang pagpupuri at pasasalamat sa Panginoon. Saluhin po natin ang biyaya ng Panginoon. Angkinin po natin ang pagpapala ng Panginoon sa ating pamilya, sa ating mga anak. Hallelujah. Ang sabi po ng Genesis 22:17, I will surely bless you and give you many descendants. Ang sabi ng Panginoon, Panginoon mismo nagsasalita dito. Sigurado siya, ang sabi niya, I will surely bless your life and give you many descendants. Wow. Ang tanong po sa umagang ito bago tayo manalangin, is it true that God can bless us? Totoo ba ito? Kaya ba talaga ng Panginoon ayusin yung ating buhay? Kaya ba ng Panginoon ayusin yung takbo ng ating buhay? Iahon tayo sa kahirapan? Kaya ba talaga ng Diyos na pagpalain niya ang mga lumalapit sa Kanya? Well, ang sabi po ng John 1:12, if you are really a child of God, sino po dito tumanggap sa Panginoon? Ang sabi ng John 1:12, kung totoong tinanggap mo ang Panginoon, you are now a child of God. Amen. Amen po. Now, pag-iisipan mo yan, ang sabi po ng Romans 8:17, we are co-heirs of Christ. Pag-isipan mo, kung yung isang ama, yung isang ina, papayag po ba siya na magutom yung kanyang anak? Meron po bang tatay o nanay dito na makatitiis ka ba na mamatay sa gutom yung anak mo? Siguro kung sa pagpapasimula ng pamilya, medyo hirap, limitado, tiis-tiis muna, ipon-ipon muna bago iPhone. Pero bilang nanay, bilang tatay, bilang ama, gagawa ka siguro ng paraan para buhayin yung anak mo. Lahat siguro ng pagkakakitaan, gagawin mo para sa anak mo. Gagawin mo para sa anak mo. Wala kang pakialam kung mapagod ka, mapuyat ka. Wala kang pakialam kung tumanda ka na dahil sa pagtatrabaho mo. Bilang magulang, bilang ama. Ano pa kaya yung ama natin sa langit? Pag-isipan mo. Kung talagang tinanggap mo talaga si Jesus, kung talagang pinapasok mo siya sa puso mo, you are now a child of God. At sigurado po ako, nakita ko sa Biblia, sigurado po ako, bilang ama natin sa langit, hindi siya papayag na magutom ka. Hindi siya papayag na maging hampas lupa ka. Pakisabi sa katabi mo, pagpapalain niya tayo. Sigurado yan. Kasi sabi sa awit 37:25, matanda na ako! Tingnan mo yung katabi mo, mukha na pang matanda, mukha pa na pang bata. Matured lang. Yung sabi ng isa, baby face naman. Ang sabi ng awit 37:25, ang sabi ng salmista, matanda na ako. Matandang-matanda na ako. Pero kahit dati pa, kahit noon pa, walang tapat na anak ng Diyos na pinabayaan ng Panginoon. Walang tapat na anak ng Diyos na naglilingkod sa Diyos, na naging hampas lupa, na malimos.
Walang anak ng Diyos na yung kanyang mga anak naging beggars, naging pulubi. Ang tanong, tanongin mo yung katabi mo, ang tanong, tapat ka ba? Kasi yun ang sabi ng awit 37:25. Baka i-refuse ng ibang tao, anak naman ako ng Diyos eh. Tinanggap ko naman si Jesus eh. Ang sabi ng salita ng Diyos, hindi pinabayaan ng Diyos yung tapat. Kaya pakisabi nga sa katabi mo, magtapat ka na. Yun ang kailangan eh. Hindi pwedeng pawala-wala ka. Hindi pwedeng patamlay-tamlay ka. Palakpakan po natin ang Panginoon. Deuteronomy 28:12, ang sabi po dito, the Lord will bless all the works of your hands. Pwede po bang itaas mo ang kamay mo? Hallelujah. Ang sabi ng salita ng Diyos, lahat ng works mo, the works of your hands, ano ibig sabihin yan? Lahat ng hahawakan mo, pagpapalain ng Diyos. Amen! Hawakan mo yung katabi mo, papalain niya ng Diyos. Lahat ng hahawakan mo, lahat ng hahawakan mong trabaho, pagpapalain ng Diyos. Can we say amen? Lahat ng hahawakan mong negosyo, pagpapalain ng Diyos. Hallelujah. Bakit? Kasi sabi niya I will bless the works of your hands. Pagpapalain ng Diyos. Lahat ng gagawin mo, pagpapalain ng Diyos. Lahat ng sisimulan mo, pagpapalain ng Diyos. Lahat ng papasukin mo, pagpapalain ng Diyos. Lahat ng itatanim mo, pagpapalain ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Lahat Kasi pangako niya yun Pagpapalain niya lahat ng pagpapagal mo, pagpapalain niya lahat ng paghihirap mo, lahat ng pagsisikap mo sa buhay. Minsan may mga estudyante po tayo dito, puyat na sa pag-aaral. Halos konti na lang yung tulog. Kaya wala na rin time sa love life. Dahil sa tindi ng demand sa pag-aaral. And that's good. Minsan nakakapagod yung pag-aaral. Napakaraming puyat, napakaraming i-memorize, napakaraming ipapasang project, napakaraming plates. Pero sabi ng Panginoon, lahat ng paghihirap mo, papalitan niya ng Diyos ng pagpapala. The Lord will bless the works of your hands. Tandaan mo. Pag hirap na hirap ka na, yung parang gusto mo nang bumigay, ayaw mo na mag-aral, ayaw mo na magtrabaho, ayaw mo nang mabuhay dahil sa pagod ng utak mo, sa pagod ng isip mo, sa pagod ng katawan mo, isipin mo salita ng Diyos, Lord, pagpapalain mo po lahat ng pagpapagal ko. Sumasakit na yung tuhod ko, ang dami ko nang nilalakad, pero Lord, pagpapalain mo lahat ng pagod kong ito. Amen! Pakisabi nga sa katabi mo, don't lose hope. Don't give up. Don't quit. Huwag kang panghinaan ng loob. Kasi lahat ng tinanim mo, aanihin mo yan. Lahat ng pagod mo, may reward yan. Amen. Ang tanong naman ng mga pilosopo sa atin, Pastor, bakit wala pa rin? Sabi mo, pagpapalain ng Diyos yung mga ginagawa ko. Bakit wala pa rin? Wala ka namang ginagawa Wala ka namang sinisimulan. Wala ka namang itinatanim. Paano pagpapalain ng Diyos? Paano palalaguin ng Panginoon yung mga tinanim mo kung wala kang itatanim? Napaka-clear ng pangako ng Panginoon, the Lord will bless the works of your hands. Lahat ng sisimulan mo, lahat ng itatanim mo,
lahat ng papasukin mo, lahat ng gagawin mo, pagpapalain niya ng Panginoon. Pero kung hindi mo yan gagawin, wala pong pagpapala dyan. Pakisabi sa katabi mo, kumilos ka na. Hanggat bata ka pa, kilos ka na. Amen? Hindi pwedeng manifest lang. Pag hindi mo yan sinamahan ng trabaho, pag hindi mo sinamahan yan ng gawa, ay para ka lang si Juan Tamad. Naaabutin na lang yung bunga ng bayabas, aabutin na lang, nagawa pang humiga at mumanga at pumikit sa katamaran, aabutin na lang, aabutin. Humiga, ngumanga, pumikit. Maya-maya, may pumatak. Medyo mainit-init. Lasang hindi naman. Galing pala sa ibon na nauna sa kanyang kumain ng bayabas. Pakisabi sa katabi mo, bawal sa Kristiyano ang Juan Tamad. Bawal yan. Hindi po tayo naniniwala sa mga orasyon. Hindi po tayo naniniwala sa spell. Hindi po tayo naniniwala sa mga sumpa na yan. Bilang mga anak ng Diyos, pakisabi sa katabi mo, yung malakas, yung mata mo talagang seryoso, hindi ka tatablan yan. Because you are a child of God, you are anointed, you are covered by the blood of Jesus. The imputed righteousness of Christ is in you. The Holy Spirit dwells inside your soul, inside your spirit, inside your body. Amen. Hindi po tayo naniniwala sa mga kulam-kulam, tawas-tawas, bati-bati, mga spell, mga sumpa na sinusumpa kita, maghihirap ka. Hindi tayo naniniwala dyan. Sinusumpa kita, magkakasakit ka, masasaktan ka rin, iiwan ka rin niya katulad ng ginawa mo sa akin. May hugot pala eh. Well, sa mga anak ng Diyos, hindi po tatalab yan. Amen. Hindi po tayo naniniwala na ang kahirapan ng ating mga magulang sasaluhin ng ating mga anak. Huwag na huwag papasok sa isip mo na mahirap si nanay, mahirap si tatay, kaya ako naghihirap ngayon. Bilang mga anak ng Diyos, the curse of poverty is being broken through the works of Christ at the cross of Calvary. Can we say amen for that? Amen? Hindi po tayo naniwala na ang mga anak ng Diyos nagmamana ng kahirapan. Nagmamana ng kamalasan. Hindi po. Hindi po tayo naniniwala doon. Kasi sa salita po ng Panginoon, dito po sa Numbers 22, 36 to 24, meron pong lalaki, pakisabi po, Balaam. Si Balaam po, bayarang propeta. Binayaran po siya, pakisabi po, Balak. Si Balak, ang sama ng Balak. Masama ang Balak sa mga anak ng Diyos. So si Balak, binayaran niya si Balaam para mag-prophesy against the people of God, against the children of God. Binayaran. Babayaran kita, magsalita ka ng masama, mag-spell ka, mag-prophesy ka, sumpa mo sila. Ano pong nangyari? Ang sabi po ng Biblia sa Numbers 22:36 hanggang 23 hanggang verse 2. Ang sabi po dyan, 3 times Balak asked him to curse Israel. 3 beses. But Balaam obeys God and blesses Israel each time. 3 beses po,
Binayaran siya para isumpa yung bayan ng Diyos. Yung bibig po niya bumabaliktad. Yung mind po niya, gusto niyang sumpain yung Israel kasi nga bayad po siya eh. Bayad po siya. Pero hindi po tumatalab. Instead na isumpa niya yung mga anak ng Diyos, blessing po yung lumalabas. Amen. Sinasabi ko sa inyo mga kapatid, kahit pag-isipan ka ng masama, hindi yan tatalab sa iyo. Amen. Kahit ipakulam ka pa, if you are really a child of God, you are covered by the blood of Jesus. You have the imputed righteousness of Christ. The Holy Spirit dwells inside your mind, your heart, your body. No works of the enemy shall prosper against you. Amen. Kaya hindi ako tumatalab yan. Meron po akong kilalang naglilingkod sa Panginoon, nag-mission po sila sa isang lugar na kung saan napakaraming mga mangkukulam, manggagaway, mga espiritista. May probinsya po sa Pilipinas na kapag pinuntahan mo yun, nakakatakot dahil ang dami po doon mangkukulam. Doon po sila nag-mission. Ang ginawa po ng mga mangkukulam po doon, naglagay po ng lubid doon sa unahan. Dinala po nila yung mga orasyon, mga black magic, at kung ano-ano pa. Ang sabi po, kapag lumakpas yung pastor dito sa lubid na yan, lalaki ang tiyan yan. Alam mo, ilang beses lumagpas yung pastor, nagpipreach siya, palagpas-lagpas po siya. Hindi po lumaki po yung tiyan niya. Hindi po siya nagkasakit. Hindi po tumalab sa kanya yung sumpa, yung kulang, because he was covered by God's presence, by the blood of Jesus. Pakititigan ngayong katabi mo, huwag kang matatakot, magmi-mission tayo sa mga lugar na teritoryo ng kaaway, huwag kang matatakot, may mga angels tayong kasama, binabalot tayo ng kapangyarihan ng Panginoon, at hindi po tayo tatablan yan. Pwede po ba natin purihin ang Panginoon? Yung malakas, yung may kasamang pasasalamat, pagpupuri sa Kanya. Hallelujah. Pero sa Bible po, may tatlong bagay na kahit hindi ka isumpa, parang may sumpa na lalapit sa iyo. Alam niyo po ba yon? Sa Bible po, kahit hindi ka isumpa ni Balaam, parang may curses na lalapit sa iyo. Tatlo po yan. Alam niyo po kung ano po ito? Ito po yung tinatawag na rebellion. Pakisabi po, rebellion. Rebellion to your parents, may curse po yan. Rebellion to your parents, may curse po yan. Totoo po yan. Nakalagay sa Bible yan eh. Sabi ng Biblia, mga anak, sundin mo ang iyong magulang para ang buhay mo ay pagpalain. Ngayon, pag hindi mo sinunod yung magulang mo, kine-curse mo yung magulang mo, nagre-rebelde ka, kahit hindi ka na i-prophesy o i-curse, may sumpa po yan. Amen? At kung kayo po ay nasa pagre-rebelde sa inyong mga magulang, ihingi nyo lang po ng tawad yan at hugasan niya ng dugo ng Panginoon. Pangalawa po, rebellion to God's leaders. Kasi sabi po ng salita ng Panginoon, touch not my anointed. I will curse those who curse my servants. Nakalagay po sa Biblia. And I will bless those who bless my servants. Kahit hindi na po kayo ipag-pray ng pastor, pero kapag sinalitaan mo ng masama yan, ginawan mo ng masama, may balik po yan. Ako nga po, pag may gumagawa niyan sa akin, ako pa humingi ng awa sa Diyos na, Panginoon, huwag mo naman sila singilin sa ginawa nila sa akin. Niloko nila ako, iniskam nila ako. Alam ko merong curse yan, may palo. Ako pa po ang humingi ng awa sa Diyos na huwag pong mangyari yon sa kanila. Kasi totoo po yan, totoo po. Pangatlo po, yung rebellion sa church.
Kasi ang church, sobrang mahal yan ni Jesus Christ. Ang sabi ng Biblia, namatay si Kristo para sa church. Kaya pag ginawa niya ng di maganda, may balik po yan. Pero kapag tayo po marunong magpala sa church, pagpapalain tayo ng Diyos. Pag marunong tayo magpala sa ating mga magulang, sa ating po mga pastor, pagpapalain tayo ng Lord. Tingnan mo yung katabi mo, mukhang pinagpala. Di po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Gusto ko lang pong wakasan ang sermon na ito sa isang maiksing hamon sa mga kapatiran po natin na parang pinanghinaan na po ng loob, nakakaranas ng kahirapan. Sabi po sa salita ng Diyos, kapatid, kung kinakailangan hatiin ng Panginoon ang Red Sea para makadaan ka lang, hahatiin niya yan. Ganun ka kalakas sa Panginoon. Kung kinakailangan magpalabas ng tubig ang Diyos mula sa bato para makainom ka lang, para hindi ka mamatay sa uhaw, gagawin niya yan. Amen? Kung kinakailangan ng Diyos magpaulan ng mana na parang pinipig, makakain ka lang dahil nakikita niya gutom na gutom ka, gagawin niya yan para sa iyo. Dahil anak ka niya. Amen. Kung kinakailangan utusan ng Panginoon yung mga hayop para magdala ng pagkain sa iyo, pakakainin ka niya. Dahil unti mo po yung mga madadamot na hayop, katulad ng mga uwak, na napaka-selfish po niyan. Gusto niyan, kakainin niya yung lahat ng mga patay, lahat ng mga pagkain. Kanya lang. Pero nakita niyo sa Biblia, unti mo uwak, inuutusan ng Diyos magdala ng pagkain sa kanyang lingkod. Amen. Amen. Minsan po, may mga tao po na hihipuin ng Panginoon. Hihipuin ni Lord yung puso. Kilala mo, minsan hindi mo kilala. May mga tao na hihipuin ni Lord para i-bless ka. Uulitin ko po, mga tao po, hindi lang po mayayamang tao ang pwedeng gamitin ng Diyos. Huwag kang makahon, huwag kang matrap sa kaisipan na ang tutulong lang sa'yo, mga taong nakakaaluan. Ang Diyos po, makapangyarihan, sa Kanya galing ang lahat ng pagpapala. Amen? At pwede niyang idalo yung pagpapala para sa'yo. Padadaluin niya, pwede sa mayaman, pwede sa mahirap, pwede sa hayop, pwede sa nature. Hallelujah. May nakita nga po ako, nakapulot po ng 1,000. Nakita niyo ba, pinicturan? 1,000, napulot niya. Pag picture niya, nako, 5 yata yung 0. Sabi, hindi yata ito, Lord, nasobra ka naman ng pagpapala. Totoo po yan. Isesend ko po sa inyo. May nakapulot po ng 1,000, sobra-sobra nga lang, hindi pwedeng gamitin. Amen? Hindi pwede ipambili. Pero ang gusto ko lang sabihin sa iyo, mayaman ang Diyos. Mayaman siya sa kasangkapan, sa instrumento na pwede niyang gamitin para maging daluyan ng kanyang pagpapala. O kaya, baka ikaw na yon. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, baka ikaw na yon. Baka ikaw na yung gagamitin ni Lord para i-bless ako. Sige, sabi mo sa kanya, baka ikaw na yon yung gagamitin ng Panginoon para tulungan ako. Naghahanap ako ng trabaho. Naghahanap ako ng pagsisimulan kong negosyo. Kailangan ko ng kapital. Baka ikaw na yon. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang sabi ng Proverbs chapter 21 verse 1, the king's heart is in the hand of the Lord. Ultimo puso ng hari. Kayang hipuin ng Panginoon. Huwag kang magtaka, kapatid, yung pinakamataas na tao, pinakamakapangyarihang tao, pinakamataas na posisyon,
Huwag kang magtaka na kapag humarap ka sa kanila, ang bait-bait sa'yo. Kilos po yun ng Panginoon. Amen? Kasi ang sabi ng Biblia, kahit daw yung puso ng hari, kayang hipuin ng Diyos para padaluyin yung favor sa'yo. Huwag kang magtaka. Sa dami-dami ng mga tao, huwag kang magtaka, sa'yo giliw na giliw. Sa'yo nabibless. Kilos po yun ng Panginoon. Yun po ang panalangin namin sa inyo. Yun po yung prophetic words na binibitawan namin sa inyo. Na may mga tao po kayong mamimit, mga may-ari ng kumpanya, malalaking companies, sasabihin sa iyo, pwede ba akong maka-partner sa inyo? Pwede bang tie up tayo? Pwede bang ipagkatiwala ko sa iyo ang branch na ito, itong opisinang ito? Kilos po yun ng Diyos. Kasi nakikita ng taong yun, yung presence ni Lord, gumagalaw sa buhay mo. Nakikita ng taong yun, trustworthy ka, loyal ka, mukha kang mapagkakatiwalaan. Hallelujah. Tingnan mo yung katabi mo, di po ba? Tama po ba? Tama po ba? Amen. Bakit? Anak yan ng Diyos eh. May takot yan sa Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. The Bible tells us, because God was with Joseph, he received favor from his master. Dahil ang presensya ng Panginoon na kay Joseph, nakikita ng kanyang amo, he received favor from his master. Kahit di ka magsalita, kahit di ka magsalita, kahit di ka mag-post, habulin ka ng pagpapala ng Diyos. Angkinin mo yan. Kung ano kasi pinapaniwalaan mo, tinatayuan mo, mangyayari yan. Amen! Kung nananampalataya kayo sa mga salita ng Diyos na binibitawan ngayon, sabihin mo mula sa puso, Amen. Kahit di ka magparinig, kahit di ka magparinig, pagpapalain ka ng Diyos. Kahit hindi ka mamalimos, kahit hindi ka mangutang, please, huwag ka nang mangutang. Anak ka ng Diyos. Amen. Kahit hindi ka mangutang, kahit hindi ka makiusap, kahit hindi ka magmakaawa, kahit hindi ka humingi ng tulong, may Ama ka sa langit. Hindi siya papayag na ang buhay mo naghihirap. Hindi siya papayag na ang buhay mo naghihikahos. Hindi siya papayag na ang buhay mo ay walang patutuo. Hindi siya papayag na sumama ka sa mga pagpapatotoo, pagmimisyon, na sasabihin mo, ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos nagpapala, ang Diyos ay mabait. Pag tinignan ka, mukha kang kawawa. Mapapahiya ang ating Diyos doon. Hindi siya papayag. Taas nga po ang kamay ng naniniwala sa sinasabi ko. Hindi siya papayag. Hindi siya papayag. Amen. Ikaw nga na magulang, papayag ka ba? Ang ganda-ganda ng buhay mo, ang ayos-ayos ng buhay mo, yung anak mo, gura-gurangit yung damit. Papayag ka? Yung anak mo? Madusing, hindi naliligo. Hindi ka papayag. Sa magulang nga po lahat ng the best, ibibigay mo yung damit sa anak mo. Lahat ng the best na pagkain, ibibigay mo. Tao ka, Diyos yun. Mas mataas po yun. Amen. Ay, yun ang faith ko. Ewan ko kung kayo. Yun din po faith ng mga leaders natin. At gusto namin i-build yun sa mga baguhan. Amen. Kahit hindi ka magparinig, uulitin ko. Kahit di ka manghingi, pagpapalain ka ng Diyos. God will make a way where there seems to be no way. Kahit wala kang supporter, isusupport ka ng Panginoon. Kahit wala kang provider, ipoprovide ka ng Panginoon. Kahit wala kang breadwinner, He is the bread of life. Isusustain ka niya.
karamihan po sa nagtatayo ng church, ang gusto nila, marami silang supporters, sponsors. Pero nung nag-start po kami mag-church planting ni Ate Chris, wala kaming sponsors, wala po kaming supporters. Alam niyo kung bakit? Kasi ang tindi ng faith namin, si Lord yung supporter natin. Amen! Si Lord ang sponsor natin. Si Lord ang bahala. Si Lord hihipo ng mga tao. Si Lord ang gagawa. Si Lord ang kikilos. At nakita po namin, kumilos po ng malakasan ng Panginoon sa ating church. Pwede po ba tayo sumigaw ng Hallelujah? Hallelujah! Kesa doon sa mga pastor na parang amo yung mga Amerikano, mga Koreano, kasi yun ang mga foreigners na yan, sila nagbibigay ng pera, sila nagsusupport para tuloy silang mga slaves na may mga masters na kapag may sinabi yung mga sponsors nila na banyaga, gagawin po nila yun. Hindi sila pwedeng pumalag, hindi po sila pwedeng umayaw, kasi doon galing yung support. Naalala ko po, may isa po tayong kabataan. Alam niyo po, ini-sponsoran po siya ng isang missionary sa ibang bansa. Pero nung nag-church po siya dito, alam niyo po, ang risk po doon, pag nag-church po siya dito, mapuputol yung support. Pero alam niyo po, pinili niya pa rin mag-church dito kasi nakita niya yung family, yung presence ng Lord, yung Word of God. Alam niyo nangyari, naputol nga po. Pero hindi po naputol yung support niya sa ating Ama sa Langit. Amen! Nakagraduate na ngayon. May maayos na trabaho. Pinagpala at nagiging pagpapala pa. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Pakisabi nga sa katabi mo, huwag kang matakot. Magtiwala ka. Si Joseph po pinagpala because God was with him and he was faithful. Diyan po minsan nagkakatalo. Diyan minsan nagkakaproblema. Ang ganda ng pangako ni Lord, ang ganda ng attributes ni Lord, ang ganda ng character ni Lord, ang ganda ng nature ni Lord, na siya ang Diyos na nagpapala, pero minsan nagkakaproblema po sa atin. Kailangan natin i-work out. Bakit po pinagpala si Joseph? Bakit siya nakasumpong ng favor? Sabi ng Bible, God was with him. Dagdagan pa natin kasi full gospel tayo. And he was faithful. He was faithful. Alam niyo po, susi po yan. Be faithful. Pakisabi nga sa katabi mo, be faithful. Be faithful. Kasi pinagkakatiwalaan ng Panginoon yung mga taong tapat. Yung pinagkatiwalaan sa maliit, pagkakatiwalaan sa mas malaki. Kaya ano man yung pinagkatiwalaan ni Lord sa'yo, andyan ang trabaho, andyan ang negosyo, be faithful. Kasi pag tapat ka sa Panginoon, hindi mo kayang talunin ng Panginoon sa katapatan. Totoo po yan. Kaya ho tayo nagta-tithes, kaya ho tayo nag-o-offering. Kasi anuman yung liit ng sweldo natin, anuman yung liit ng kita natin sa negosyo, tinatayuan natin yung maging tapat sa Panginoon kasi tapat siya. Binibigay po natin yung tithes at nagbibigay po tayo ng offerings. Kaya minsan po, marami pong Kristiyano, hikahus na hikahus. Ang daming pangako ng Diyos pinanghahawakan, pero makikita mo parang sisisihin yung Panginoon eh. Lord, hindi ba totoo pangako mo? Hindi ba totoo yung mga salita mo? Ang balik ni Lord, totoo. Totoo lahat na sinabi ko. Magtapat lang. Magtapat lang.